Alam niyo ba kung bakit ang Pilipinas ay madalas nadadaanan ng bagyo? Bakit tila bawat taon ilang beses tayong binabayo ng malalakas na bagyo? Kung gusto mo malaman ang kasagutan sa mga tanong na yan, you better watch this video. Pero bago ang lahat, siguraduhin na nakasubscribe ka na dito sa channel para sa mga latest updates sa panahon. Number one reason kung bakit tayo laging binabagyo dito sa Pilipinas ay ang lokasyon ng ating bansa. Nasa tinatawag tayong Typhoon Belt or Typhoon Alley. Ang Typhoon Belt ay ang region sa Pacific Ocean kung saan kadalasan namumuo at bumabagsak ang mga bagyo. Ang Pilipinas ay nasa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean kung saan ang tubig ay mainit. So ano naman ang kinalaman nito? Well, ang mainit na tubig sa dagat ang isa sa mga pangunahing fuel ng bagyo. Kapag ang tubig sa dagat ay umaabot ng 26.5 degrees Celsius o mas mainit pa, nabubuo ang low pressure area na pwedeng maging tropical depression, tropical storm. At kapag naging malakas na, ay tinatawag na itong typhoon. Dahil ang Pacific Ocean ay may malawak na mainit na tubig, maraming bagyong namumuo dito kaya natural lang na madalas tayong tamaan dahil nasa gilid tayo nito. Pangalawang dahilan ay ang Intertropical Convergence Zone, ang ITCZ. Medyo technical lang siya pakinggan pero ang ibig sabihin nito ay isang region sa mundo kung saan ang hangin mula sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere ay nagtatagpo. Dahil dito maraming low pressure system ang nabubuo na pwedeng ma-develop bilang bagyo. Sa kasamaang palad, ang Pilipinas ay madalas naaapektuhan ng low pressure system na ito dahil nasa linya tayo ng ITCZ. Yung pangatlong dahilan ay yung tinatawag natin na monsoon season. Hindi lang kasi bagyo ang dapat nating bantayan sa Pilipinas, kundi pati na rin ang monsoon season. May dalawang uri ng monsoon sa ating bansa, ang habagat at ang amihan. Ang habagat o southwest monsoon ay nagdadala ng malalakas na ulan mula sa Indian Ocean, habang ang amihan o northeast monsoon ay nagdadala naman ng malamig na hangin mula sa China at Siberia. Kapag nagsama-sama ang mga ito sa kalagitnaan ng taon, nagbibigay ito ng matinding ulan na pwedeng magpalakas palalo ng isang bagyo. Siguro curious ka, gaano ba kadalas tayong binabayo ng bagyo? Ayon sa datos, humigit kumulang 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility PAR bawat taon. At 5 sa mga ito ay malalakas. Minsan nga ay super typhoon pa. Sa sobrang lakas ng bagyo, parang parte na ng buhay ng mga Pilipino ang paghahanda at pag-iwas sa peligro. At malaki ang epekto ng mga bagyo sa ating bansa. Una na dito ang mga pagbaha, lalo na sa mga lugar na mababa at malapit sa ilog at dagat. Bukod dito, kasama na rin ang mga landslides sa mga bundok dahil sa sobrang tubig ulan. Kapag super typhoon naman, gaya ng Typhoon Yolanda, maaaring masira ang mga kabahayan, gusali at infrastruktura, pati na rin ang mga kabuhayan ng mga tao, lalo na ang mga magsasaka at mangingisda. Bilang isang Pilipino, ano ba ang paghahanda na kailangan natin gawin? Una, makinig tayo sa mga balita, sa mga update ng Pag-asa or tumuto kayo dito sa channel kasi lagi tayo naglalabas ng mga updates sa lagay ng panahon. Mas madali na kumalap ng impormasyon ngayon, hindi katulad dati. Pangalawa, dapat lagi tayong handa. Meron tayong emergency kit. Kasama na dito ang mga canned foods, tubig, flashlight at first aid kit. Sinisigurado din dapat natin na matibay ang ating mga kabahayan. Lalo na ang bubong, bintana at pinto. At nakaredy din dapat kung saan natin ilalagay yung mga importanteng dokumento, especially kung nakatira tayo sa bahaing lugar. Lagi tayo dapat alerto kasi hindi natin makokontrol ang panahon. Mabilis ito magbago, lalo na sa panahon ngayon na mas lalong umiinit ang mundo dahil sa climate change. Inaasahan mas titindi pa ang mga bagyo sa mga darating na taon, sabi yan ng mga eksperto. Maaaring mas dumalas ang mga super typhoon na tulad ni Yolanda. Kaya napakahalaga ng disaster preparedness at climate action, hindi lang ng ating gobyerno, kundi ng bawat isa sa atin. Kaya mga kababayan, hindi na natin mababago ang ating lokasyon at ang mga natural na proseso na nagdudulot ng bagyo sa ating bansa. Pero pwede tayong maghanda at maging alerto. Alam nating lahat na hindi biro ang epekto ng bagyo, kaya't huwag na nating hintayin pang mangyari bago tayo kumilos. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon, maagap na paghahanda at pagtutulungan, mas kaya nating harapin ang anumang unos. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng content, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pang kababayan natin ang maging handa. Salamat sa panonood at ingat lagi mga kababayan.
Queen, double. Diamond, 4 times. Ang maliit